Samtang padayang koordinasyon sa ahensya sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. May nakastandby nga 3.1 million nga doxycycline capsules sa DOH Central Office kag 17 nga CHDs nga bastante agud suportahan ang kinahanglanon sa mga balay-bulungan kag lokal nga pamunuan. Sarang man maresetahan ang mga pumuluyo pinaagi sa yaka providers agud makakuha sa doxycycline sa kapin 3,000 nga PhilHealth accredited gamot providers sa pungsod. Samtang may ginapatuman man nga DOH Zero Balance Billing Program sa mga DOH hospital kag gin-expand ang PhilHealth benefit package para sa mas malala nga kaso sang leptospirosis para sa iban nga PhilHealth accredited hospitals. Sa Hulyo 15, gibataas ang PhilHealth ang benepisyo para sa leptospirosis halin sa 21,450 pesos tubtub 63,000 pesos para sa regular nga pag-ospital kag pwede maglabas sa 170,000 pesos tubtub 411,000 pesos para naman sa kaso nga nagakinahanglan sang mas maibib kag critical nga pagbulong. Sa datos sang DOH ang Agosto 8, may 3,440 nga kaso sang leptospirosis sa pungsod. Mas manubo ini sang 35% ikumpara sa 5,318 nga kaso nirabanhag sa pero nga period sang tinalikdan nga tuig. Ang pesar sini may pagtaas naman sa kaso humalin Hulyo 12 tubtub 25 kung sa diin man record nga 348 ka kaso, mas mataas ang 27% ikumpara sa Hunyo 28 tubtub Hulyo 11. Liwat nga nagpaharumdum ang DOH sa publiko nga likawan ang paglusong sa baha, ilabi na kung may pila sa kondara sa panit, kung hindi naman manlikawan, magsuksok sa bota, kagilayo nga maghugas ang kamot kag lawas, gamit ang habon kag matilo nga tubig. Apisan nga wala sang sintomas, kung makalusong sa baha o kung na-expose sa lunang, gilayon nga magpakonsulta sa pinakamalapit nga health center o konduktor sa sunod sa 24 to 48 oras agud mahibaluan ang level sang risgo kag mga tagas ang nagakaigo nga pagbulong o prophylaxis. Sa mga naka-eksperyensya sang hilanat, sakit sang ulo, nagakurog, pananakit sang likod, batiis o kung nagapalamula ang mata, gilayon nga magpakonsulta sa leptospirosis fast lanes sang DOH hospitals o kung pinakamalapit nga health facility. Para sa Bagong Pilipinas, Ma'am Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. City Health Office ginpabalo ang publiko nga mayara sing libre nga mga bulong sang leptospirosis nga available sa mga health centers sa syudad. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Agod na proteksyon na ng kaugalingon batok sa posible halit sa baladian nga leptospirosis ginpanugyanan sa Iloilo City Health Office sa Pumuluyo nga likawan ang pag-ubog sa baha o kung mahigko nga tubig kung may pilas. Kinabisuan man ang sinuman nga nakaubog sa baha nga makigangot sa mga district health centers kag barangay health workers agod mga tagan sa libre nga bulong. Mahimo nga makapangayo sa libre nga doxycycline prophylaxis treatment agod na proteksyonan ng ikaayong lawas. Ang damlag lang sang nabatyagan ang pagbaha sa masobra 60 ka barangay sa syudad sa Iloilo bangod sa mabasko nga pag-ulan, dala sang habagat sa diin naglabot sa masobra 7 ka gatos ka pamilya ang naapektuhan. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Makakatapo sang Transport Cooperative kag Corporations nakigsapol kay Iloilo City Mayor Raisa Treñas pila ka mga problema sa transport sector ginpalabot sa Alcalá. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa detalye sang balita. Nakighinon-anon si Iloilo City Mayor Raisa Treñas sa mga opisyal sang 14 ka mga transport cooperatives kag 2 ka corporations sa syudad sang Iloilo para mangita sang konkreto nga paagi sa kung paano mabuligan kag maproteksyonan ang operators, drivers kag workers sa ila ginapangatubang nga pagpanghangkat sa transport modernization program. Nakaabot sa alkalde ang mga impormasyon hanungod sa pila ka modernized units sa iban nga lugar nga gin-foreclose bangod sa financial difficulties sa mga operators lakip ng epekto sang pagpasaka sa presyo sang gatong. Suno sa alkalde, hindi siniluyag matabo sa syudad ang kasubong nga sitwasyon. Naibaluan nga 8 sa 14 ka mga co-op ang past due na sa ilang loans kag halos tanan naka-amortization deferment man bagay nga dapat mabuligan sa pagpangita sang solusyon agud malikawan ang mas dako nga problema sa palabuton. Lakip man sa gintalakay ang problema sa kolorom kag unconsolidated operations, mga ruta nga nagauntat biyahe sang temprano kag mga ruta sa LPTRP nga kinahanglan i-review kag i-recalibrate. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. DFW Region 6 kag IBP Iloilo nagpirma sang MOA para mapabaskog pa ang paghatag sang legal assistance
sa paghatag proteksyon sa mga OFWs kag ila pamilya. Radyo Pilipinas, report. Yes, ang balita ni Marian Grace. Nagperma sa Memorandum of Agreement akong MOA ang Department of Migrant Workers akong DMW Region 6 kag Integrated Bar of the Philippines akong IBP Iloilo Chapter sa tinutuyo nga mapabaskog pa ang paghatag sang legal assistance kag proteksyon sa overseas Filipino workers kag ila pamilya. Ginpangunahan na ng DMW Region 6 Regional Director Glenda Aligonza kag Attorney Mihilinda Penetrante IBP Iloilo Chapter President ang kahiwatan kaupod sa Attorney Alfredo Clement Palmares, miyembro sang IBP Board kag Rhea Glenda Calantas, OIC Assistant Regional Director sa DMW6. Sa idalom sa agreement, maghahatag ang IBP Iloilo Chapter sang libre nga legal assistance sa DMW referred clients, partikular ang mga biktima sang illegal recruitment kag trafficking in persons, pro bono representation sa criminal, civil kag administrative cases. May joint efforts man ang DMW6 kag IBP Iloilo Chapter sa anti-illegal recruitment and trafficking in persons sa airtip advocacy kag legal aid activities sa mga buluthuan, local government units kag media platforms. Para sa Bagong Pilipinas, Ma'am Grace Arañata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. 86 ka kilo sang tilapia na harvest sa isa ka Farmers Association sa Escalante City nga mga benepisyaryo sang projects Lawa kag Binhi. Radyo Pilipinas Detalye News. sang Nakakonverse balita. sa 86 nga kilos ang tilapia ang Magsaysay Farmers Association sa Barangay Magsaysay, Escalante City, Negros Occidental bilang kabahin sang ikaduha nga ani sa idalong sa projects Local Adaptation to Water Access o Lawa kag Breaking Insufficiency through Nutritious Harvest for the Impoverished o Binhi ang Department of Social Welfare and Development. Ang MFA kabahin sa mga partner beneficiaries ng projects Lawa kag Binhi nga naghiwas ang community-based aquaculture bilang kabahin sang livelihood components sang programa. Pinaagi sa pag-atipan sa tilapia, nahatagan sa kahigayunan ang mga benepisyaryo nga makatanom, makaatipan kag makaproduce ang pagkaon, pinaagi sa bulig nga ginhatag sa grupo. Para sa Bagong Pilipinas, Ma'am Grace Arañata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. 2026 Solid Waste Management kag EPR Summit ginpatigayon sang EMB Region 6. Radyo Pilipinas Sa report. balita ni Hope Naghiwat Torrichante. sa Solid Waste Management kag Extended Producer Responsibility Summit kag Capability Enhancement for Local Government Units ang DNR Environmental Management Bureau Region 6 sa Mandurriao, Iloilo City. Ang aktibidad nagsugod sa diskusyon sa pagdumala sa Solid Waste Management Plan sa mga local government units sa rehiyon. Maid-id nga ginusisa sa mga panelista halin sa Executive Committee members sa National Solid Waste Management Commission ang mga plano nga ginpresent sa mga lokal nga pamunuan sang Pasay City, San Enrique kag Tigbawan sa Iloilo kag Sebaste sa Antique. Lakip sa mga ginhambalan sa lihok ang konstruksyon, pagdumala, operasyon kag mga posible matabo sa mga ginahabuyan sang basura. May arap man sang sesyon sang konsultasyon sa pagtililipon nga may tema Accountability in Action, Navigating the Next Era of Ecological SWM and EPR Shared Responsibility in Waste Management. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Ginkilala bilang top 3 sa bilog nga Pilipinas ang Police Regional Office 6 sa Other Wanted Persons rating matapos makaaresto sang 111 ka mga most wanted person nalin sang Agosto 1 tubtob Agosto 15. Base sa accomplishment report sang arrest of wanted persons sang Directorate for Investigation and Detective Management, nakakuha ang PRO6 sang 1.4% nga OWP rating, ikatatlo sa bilog nga pungsod. Nagapanguna naman ang PRO8 nga may arasing 1.3% kag ang PRO2 nga may arasing 1.5%. Suno kay PRO6 Director Brigadier General Randolph Tuanyo ang pagkilala sa PRO6. Resulta sang padayon nga manhunt operations, epektibo nga intelligence gathering, kagugot nga koordinasyon sang mga police unit kag pumuluyo sa Western Visayas. Radyo Pilipinas News. 1.8 million pesos nga suporta sa pagpanguma gin turnover sang DAR sa duha ka mga
ARBO sa EB Magalona. Radyo Pilipinas, report. Sa balita ni JP Nagbaton Herbas. sang 1.85 billion pesos nga climate resilient farm productivity support gikan sa Department of Agrarian Reform ug Condar Negros Occidental 1 North ang duha ka Agrarian Reform Beneficiaries Organization sa EB Magalona Negros Occidental. Ang mga benepisyaryo amo ang Barangay San Isidro Integrated Farmers Association Incorporated kag Hacienda Sidlangan Agrarian Reform Beneficiaries Association Incorporated. Lakib sa kagamitan nga turnover sa DAR ang duha ka floating tillers, duha ka hand tractors nga may mga implement, duha ka mechanical rice thresher kag duha ka rice reaper. Nagbaton man sila sang 50 ka stainless knapsack sprayer, 50 ka heavy duty spades, pulo ka hose, kag 300 ka sako sang organic fertilizer. Kabay man sa proyekto, training kag agricultural extension services, toy sa climate smart agriculture, integrated pest kag water management, business planning para sa rice trading, kag climate change kag food production. Suno sa DAR, ginpatigayon ang proyekto agud mapauswag ang paggamit sang makinarya sa pagpreparar sang duta kag pag-ani. Ilabi na sa tion nga kinahanglan ang mas madasig nga operasyon sa uma. Pinaagi sini ginapaabot man nga mapaligon ang kapasidad sa mga agrarian reform beneficiaries nga makapatubas gihapon sang maayo sa pihak sang pagbag-o sang tiyempo. Para sa Bagong Pilipinas, JP Herbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Sa iban pang kabalita, mga bulutuan nga nagsuspende sang in-person classes kahapon nga adlaw bangod sa malain nga tiyempo naglabot sa 4 ka gatos. Radyo Pilipinas, report. Sa detalye sang Naglabo balita. sa masobra 400 ka mga bulutuan sa Western Visayas ang nagsuspende sang in-person classes Miyerkules, Agosto 19 bangod sa malaing nga tiyempo. Sa nagsidatos ng Department of Education Region 6, may 423 ka bulutuan nga nagsuspende sang face-to-face classes kung sa diin 358 gikan sa Schools Division Office of Iloilo kag 65 sa SDO Iloilo City. Bangod nga wala sang in-person classes, automatic nga nag-shift sa alternative delivery mode o kon ADM ang mga bulutuan. Para sa Bagong Pilipinas, Mern Grace Arenyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. 45 ka mga tagpasakop sa DA Young Farmers Challenge Season 6 nagpresenta sang ilang mga nagkalain-lain nga business concept. Radyo Pilipinas, report. Sa detalye sang balita ni JP Herbas. Formal na naging presentahan ang 45 katagpasakop sang Young Farmers Challenge o kun YFC Season 6 sang Department of Agriculture Western Visayas ang ilang mga business concepts. Bitbit ang ilang mga ideya ka mga handom angot sa agrikultura. Nagpedalo mga ini sa provincial level business pitching para sa tsansa nga makaangkon sang pondo halin sa gobyerno. Ang YFC sa madalawang nga programa sa gobyerno para sa mga pamatanon nga nagahandong nga mainganyo sila nga mag-explore sa madamo nga oportunidad sa agrinegosyo kag pagpanguma. Ini ang may 3 ka kategorya nga ginalakipan sa agricultural production, food and non-food processing kag digital agriculture. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Send off sang incident team o kon management team para sa Roa City Invitational Tournament ang ginpatigayon. Radyo Pilipinas report. Sa detalye sang balita ni Hope Turichante. Patigayon sang send-off ceremony ang Rojas City Government para sa Incident Management Team nga gin-deploy para sa Rojas City Invitational Tournaments 2026. Suno kay Mayor Ronnie De Divas, handa na ang IMT nga ginabugusan sang City Disaster Risk Reduction and Management Office, Philippine National Police kag Traffic Management Unit para sa ginahulat-hulat nga basketball tournament sa syudad. Pahayag sang alkalde ang deployment para sa seguridad sa mga atleta, teams kag delegates sa tanan nga oras lakip na ang pagresponde sa tion sang emerhensya. Ang basketball invitational tournament hiwaton sa August 21 tubtob August 26 sa Dingoy Rojas Civic Center sa diin kapin 5 ka teams halin sa 2 ka pungsod ang magasambuwa. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Land Transportation Office 6
aminado nga ginakulang sa mga personnel, mga deputized personnel sang LTO yara sa 160 suno sa LTO Regional Office. Radyo Pilipinas, Hearing report. Naglabot sa 262 kan deputized application na nabaton sa Land Transportation Office Region 6. Sunod kay LTO 6 Attorney Cadjuso Duspan II, hindi malipod dako nga pagpanghangkat para sa opisina ang kakulang sang personnel labi na sa enforcement operations, bagay nga dako mabulig sang deputization. Sa masobra duha ka gatos nga aplikasyon, yara naman sa 160 ang na-approve kag naka-comply sang requirements ng LTO. Dugang pa ni Duspan, padayon ang ila pagpasangkad sang koordinasyon sa mga lokal nga panguluhan, Highway Patrol Group, PNP, kagiban pa nga district offices ng LTO sa pagpatigayon sa mga operasyon sa rehiyon nga nagresulta naman sa mataas nga apprehensions. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News. Halfway house para sa mga rebelde sa Negros Occidental nga gusto na magbalik sa sabak sang gobyerno, formal na nga inagurahan. Radyo Pilipinas Sa balita ni JP Herbas. Formal na nga inagurahan sa provincial government sa Negros Occidental ang halfway house nga maging temporaryo nga puluyan sa mga rebelde nga nagahandom nga magbalik sa malinong nga pagpangubihi upod ang ila pamilya. Ang pasilidad nga nahamtang sa Santa Rosa, Murcia, gintukod bilang kabahin sa peace building kag reintegration efforts sa provincial government kag bilang suporta sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program o kung ICLIP sa National Task Force to End Local Communities Armed Conflict o kung NTF-ELCAC. Samtang nag-iistar sa halfway house, ang mga benepisyaryo magapaidalom sa psychosocial intervention, livelihood training, kagiban pa nga mga aktibidad agad mapreparar sila sa ilang normal nga pagpangubihi upod ang komunidad. Kadungan sang iya pagpasalamat sa mga benepisyaryo sa positibo nga pagsabat sa panawagon sa gobyerno. Ginpasiguro ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson nga hindi magauntat sa pasilidad ang suporta nga ihatag sa gobyerno sa mga benepisyaryo. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Masobra 3,000 ka mga pamilya sa probinsya sa Negros Oriental ang nagbaton sa tagpulo ka kilo nga bugas gikan sa bawat bayan makikinabang program Rice Assistance ni President Ferdinand R. Marcos Jr. Nagpasalamat si Negros Oriental Governor Chaco Sagarbarria sa presidente sa pagpatuman sa programa nga dako ang bulig sa tagsa ka pamilya sa Negros Oriental. Ginumpisahan sang Dumaguete City ang pagpanagtag sang bugas kay magapadulong man ini sa iban nga mga banwa sa bugos nga probinsya. Radyo Pilipinas News. SPO Pasig City may bag-o na nga OIC Assistant Schools Division Superintendent. Radyo Pilipinas Report. Sa detalye sang balita ni Marian Grace Erenieta. May bago na nga officer in charge, Assistant Schools Division Superintendent o kung ASDS ang Schools Division Office, Pasig City. Siningkaroon lang sa naghiwa sa mga program ng SDO Pasig City para kay newly designated ASDS, Dr. Leah Belesa. Pagkatalusan ni Belesa, si anang ASDS Attorney Freddy Fanco. Antes ang i-appointment bilang bago nga OIC ASDS ng SDO Pasig, nagserbi si Belesa bilang OIC ASDS sa SDO Guimaras. Samtang magapong ko naman bilang ASDS si Fanco sa SDO Iloilo. Para sa Bagong Pilipinas, Juan Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Sa iban pa nga balita, Iloilo Provincial Government naghatag sang bulig sa barangay na Sidman sa Banwa sa Amoy. Radyo Pilipinas Yaring report. Nagbato ng mga barangay officials ang Nasidman Akuy sa pagpamuno ni punong barangay Mary Joy Espiga sang cheque valor 600,000 pesos halin sa Iloilo Provincial Government. Ang cheque gin-turn over ng Provincial Administrator Raul Banyas kag Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Head Cornelio Salinas. Ang pondo igabakal sang patrol boat nga magaserbi man nga sea ambulance ang barangay nga magasuporta sa kinanglanon sa transportasyon kag sa tion sang emerhensya sa Nasidman. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo
Radyo Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:29 na sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Naging nyo nabatihan ang detalye sa mga nagapanguna nga balita sa pagpangalagad sang Radyo Pilipinas News subong adlaw sang Webes, Agosto 20 na kita tuig 2026. Sa dugang pang mga balita kag impormasyon, padayon lang sa pag-follow kapag like sa aton nga Facebook page Radyo Pilipinas Iloilo. Mayong aga kay Sir Roger Rabino nga nagaupod sa aton nga pagpangalaga. Kita karon sa programa Iloilo Morning. Ako naging lamang inyo alagad ang inyo tagbalita kada aga. Jinel Baclay. Mayong aga Pilipinas. God bless Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang araw, si Dingdong Dantes po ito. Binahaba ang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tignan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.